Nagpaulan ng habagat sa ilang bahagi ng Metro Manila kanina. Gumagana man ang mga pumping station, problema pa rin ang basurang bumabara sa mga daluyan ng tubig. Saksi, si Ian Cruz. Pasado alas 2 ng hapon kanina, ganito ang sitwasyon sa barangay San Antonio, Sucat, Parañaque. Dahil sa baha sa service road, hindi makadaan ang mga sasakyan. Baha rin sa ilang bahagi ng Dr. A. Santos Avenue dahil sa pabugso-bugsong ulan. Habagat ang nagpapaulan ngayon sa Metro Manila. Pabugso-bugso rin ang ulan sa Quezon City, kaya kakaba-kaba ang ilang taga-barangay Del Monte na nakatira sa mababang lugar katabi ng ilog. Si Monica, dati nang natrap sa bubong ng kanilang bahay dahil sa matinding baha. Ngayon po, kagaya po ngayon, wala po akong kasama sa bahay. Kaming dalawa lang po ng anak ko. Paano po pag tumaas po yung baha? Si Teresita naman, pinataasan na ang kanilang bahay pero inaabot pa rin daw ng baha. Nag-akyat na sila ng gamit sa second floor habang binabantayan ng ilog. Hindi kami makatulog. Siyempre, kapag mataas talaga yung tubig, hindi kami makababa. Nasa bubungan kami. Around siguro mga 4,000 people yung mga talagang nilulubog. Yung 10 to 15 minutes na ulan hanggang tuhod, hanggang bewang, depende po yan sa lakas ng ulan. Ngayon, pag tumungtong po yan ng dire-diretsyong ulan na 20 to 30 minutes, lagpas tao na po yan. Ayon sa Malacanang, full alert ang NDRRMC para sa epekto ng bagyong Maymay at habagat. Nagipag-ugnayan ng MMDA sa 17 LGU sa Metro Manila. Nakhanda na ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping stations ay operational na habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig. Pero problema pa rin ang basura na bumabara sa mga daluyan ng tubig gaya sa Estero de Vitas kung saan nahihigop ng pumping station ang mga palutang-lutang na basura. Hindi lang po mga basura at mga kagamitan ang nakukuha ng MMDA sa pumping station dito sa Vitas Tondo. Kagaya po ngayong araw na ito, nakalulungkot na maging yung patay na alagang hayop ay nahigop po nila dito. Kahapon, nasa 8 cubic meters ng basura ang nakolekta ng MMDA sa Vitas Pumping Station. Nadagdagan pa yan ng 4 cubic meters na basura ngayong maghapon. Yung mga basura po na itinatapon ng mga tao sa gilid ng kalsada, punta po sa inlet natin. Tapos pupunta rin po sa main drainage natin tulad ng Estero de Vitas, mag-iipon-ipon po yan. Tapos pagka yung iba naman pong tao sa pag alam nilang gumalaw na yung tubig, ayun po, naghahagis na sila, hindi na nila po inaantay yung truck ng basura. Ayon sa MMDA, marami nang nabistong nagtatapon ng basura sa mga estero sa no contact apprehension policy gamit ang mga CCTV na nakakabit malapit sa mga daluyan ng tubig. The penalties may range from fine to community service. We have 32 cameras na talagang nasa estero lang inilalagay. Na-identified namin na ito, tapunan talaga to. Alam na ng mga tao na sila ay pinabantayan, tumigil na. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.